Parehong tropical country ang Thailand at Pilipinas. Parehong mainit. Pareho ring maraming isla, masasarap na pagkain, mababait ang tao, at parehong dumaan sa hirap ng kasaysayan. Pero tanong ng maraming Pilipino, bakit parang mas maayos ang Thailand kumpara sa Pilipinas? Hindi ito paninira, kundi obserbasyon ng maraming bumisita at tumira roon. Simulan natin sa transportasyon. Sa Bangkok, kahit first time mo, kaya mong maglibot mag-isa. May BTS Skytrain, MRT subway, buses, at even river ferries na malinaw ang sistema. May signage sa English, malinaw ang directions, at alam ng tao kung saan pipila. Sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, halos araw-araw struggle ang commute. Traffic na walang malinaw na solusyon, kulang ang mass transport, at minsan kahit driver, hindi sigurado sa ruta. Dito pa lang, ramdam na ramdam ang kaibahan ng urban planning. Pagdating sa disiplina, hindi perpekto ang Thailand, pero may respeto sa rules. Sa pedestrian lane, humihinto ang sasakyan. Sa escalator, alam ng tao kung saan tatayo at saan dadaan. Sa Pilipinas, may batas din, pero madalas hindi nasusunod. Hindi dahil masamang tao ang Pilipino, kundi dahil kulang sa consistent enforcement. Kapag alam ng tao na walang consequence, normal na lang ang paglabag. Tourism naman. Sa Thailand, ang turismo ay maayos na industry, hindi lang pang Instagram. Malinis ang tourist spots, malinaw ang presyo, at may sistema ang local government kung paano aalagaan ang lugar. Sa Pilipinas, sobrang ganda ng mga beach at bundok, pero madalas nasisira dahil sa overdevelopment, kawalan ng waste management, at minsan mismong lokal ang hindi natuturuan kung paano pangalagaan ang lugar. Sayang ang potential. Pagkain, walang duda, parehong masarap. Pero sa Thailand, kahit street food, may standard. Malinis tingnan, organize ang stalls, at kontrolado ng local authorities. Sa Pilipinas, masarap din ang street food pero minsan questionable ang sanitation dahil kulang sa suporta at training ang vendors. Hindi kasalanan ng nagtitinda, kundi ng sistemang hindi sila tinutulungan. Pagdating sa presyo, marami ang nagugulat na mas mura pa minsan ang Thailand kaysa Pilipinas. Mas mura ang pagkain, transport at accommodation, kahit mas developed ang infra nila. Ibig sabihin, kaya palang pagsabayin ng kaayusan at affordability kung maayos ang pamamalakad. Isa pang malaking factor ay long-term planning. Sa Thailand, kahit palit-palit ang gobyerno, tuloy-tuloy ang major infrastructure projects. May direksyon ng bansa. Sa Pilipinas, kada palit ng administrasyon, palit din ng priority. Yung sinimulan ng dati, minsan tinatanggal o pinapabayaan ng bago. Walang continuity, kaya walang tunay na progreso. Hindi ibig sabihin nito na mas matalino ang Thai kaysa Pilipino. Sa totoo lang, maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa Thailand at magagaling sila. Ang problema, kapag ang magaling ay nasa maling sistema, hindi lalabas ang full potential. Kahit gaano kakasipag, kung bulok ang sistema, mahihirapan ka. Education din ang isa sa malaking kaibahan. Sa Thailand, may malinaw na suporta sa technical skills at tourism-related courses. Alam nila kung saan nila gustong dalhin ang economy nila. Sa Pilipinas, maraming graduates pero kulang sa trabaho na tugma sa pinag-aralan nila. Kaya ang ending, naninibang bansa ang Pilipino. Ang tanong ngayon, kasalanan ba ito ng Pilipino? Hindi. Kasalanan ito ng paulit-ulit na maling pamumuno, kawalan ng vision, at kultura ng short-term thinking. Hindi tayo kulang sa yaman. Kulang tayo sa maayos na pamamalakad. Masakit man aminin, pero kailangan. Hindi para maliitin ang Pilipinas, kundi para itanong, kung nagawa ng Thailand, bakit hindi natin kaya? Pareho tayong tropical country. Pareho tayong dumaan sa hirap. Pero sila, mas pinili ang disiplina, consistency, at long-term planning. Hanggang kailan tayo makukontento sa, pwede na yan? Hanggang kailan natin ipagtatanggol ang mali, imbes na itama?
Hindi ito laban ng bansa, kundi laban ng mindset. Dahil ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi blind loyalty, kundi tapang na magsabi ng totoo. Kung gusto nating gumanda ang Pilipinas, hindi sapat ang pride. Kailangan ng accountability. Kailangan ng maayos na sistema. At higit sa lahat, kailangan ng mga leader na inuuna ang bansa, hindi ang sarili. Kaya sa susunod na may magsabi na, ganito na talaga sa Pilipinas, tanungin natin, gusto ba nating manatiling ganito? O kaya nating baguhin? Thank you for watching.